God is good. Good morning to each and every one of us. Salamat nining sa iyo sa kabuntagon o alas 7 na gani alas 7:25 na karon. I'm still here in my room. I want to share with you the word of God that is found in the book of 2 Timothy chapter 3. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good. The Apostle Paul predicts already that in the last days, because we are now in the last days, na natakaron sa ulihing mga kapanahunan, ug iyang gipakita diri ang mga kaugalian ng mga tao, lalong-lalo na ngayong panahon natin ngayon. Makikita natin dito sa mga binasa ko, peoples are lovers of themselves because they love themselves more than God. Ganun po ang ibig sabihin. Kaya nga ngayon ay panahon na natin na tayo po ay manumbalik sa Diyos upang ang Diyos naman ay matuwa, magalak sa atin dahil wala tayong panahon ngayon sa pagsimba. We are in the lockdown period. Nobody is allowed to go outside o enhanced community quarantine tayo dito sa mga bahay natin. Wala munang mga simba-simba, almost 1 month na. How if it will take months o sobra pa, maabot tayo ng mga 2-3 buwan na walang simba-simba, di pa ano na lang yun. Kaya ang importante sa atin ngayon makapakinig pa rin tayo ng mga salita ng Diyos. Sabi niya, lovers of themselves, lovers of money. The Bible says that we cannot serve God and mammon, God and money. Kaya nga ang tao, gano'n naman talaga. Matagal na itong sinabi ng banal na kasulatan ng Biblia na ang tao ay magiging lovers of money talaga. Kaya lalong-lalo na ngayon sa panahon natin ngayon, maraming naghihirap at hindi makapagtrabaho. Kaya nga doon sa mga mayayaman ay wag po nating mahalin ang ating kayamanan. Ipamahagi din naman natin ito. Kaya importante yan, dapat na maintindihan natin yan. Kaya dito sabi niya, boastful, mayayabang. Daghan jud karon mga hambugiro, mayayabang na mga tao. And hindi na ito katakataka dahil ito po ay sinabi na ng apostol na si Apostol Pablo na ganito ang mangyayari sa huling mga araw. Kaya nga dapat ay mabantayan natin ito. Proud, masyadong garbuso sa kanyang sarili, proud of himself. Ganun talaga ang tao kapag ginalaw mo ang kanyang pride. Itong pride na tinatawag, ito kasi ang kasalanan na mahirap din na nakatanim na sa puso ng tao, yung masyado siyang magarbo o mayabang, ganun. Kaya mahirap. Dapat na ang tao ay, sabi ng Panginoon, na he who humbles himself will be lifted up, or siya na mapakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. Ngunit yung mga prideful, yung mga mayayabang ay ibabagsak ng Panginoon, ibababa. Kaya nga importante yan dahil minsan mahirap talagang alisin sa tao itong kayabangan, lalo na pag mayaman na ang tao. Kaya nga tapos wala siyang pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig niya lang ay sa kanyang sarili. Proudful siya, mataas ang kanyang garbo. Ganon din si Satanas, binagsak siya dahil sa kanyang pride na gusto niyang higitan pa ang kapangyarihan o ang
ang Panginoon o ang Diyos. Kaya nga doon sa Isaiah 14, siya ay ibinagsak ng Diyos dahil sa kanyang kayabangan o mapagmataas. Ganon. Kaya mahirap, disobedient to parents. Sa mga anak naman ito, kahit na tayo na matatanda na, ganun pa rin, mayroon tayong disobedient na ugali na kapag ayaw nating maniwala sa mga nakakatanda sa atin, sa ating mga magulang. Kaya sinabi na talaga ito ng Biblia na ganun ang mangyayari sa huling mga araw. Even before, ganito na sa kanila noon, hanggang ngayon ganito pa rin dahil ang salita ng Diyos ay wala pong katapusan. Ang salita ng Diyos, heaven and earth will pass away, but my words remains forever, stands forever. Kaya ganun ang sabi dito. Kaya sabi niya pa, ungrateful, unholy, mga kala mo banal pero yung pala ay hindi nagpapakabanal. Kaya ang gusto ng Diyos talaga sa atin na tayo ay maging banal, tayo ay marunong kumilala ng Diyos, na marunong tayo na kilalanin natin ang kabanalan ng Diyos, sapagkat sabi ng Biblia ay for without holiness you cannot see God. Kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. Kaya importante ang kabanalan. Kaya dito sa ating sa binabasa ko ngayon ay sinabi na ito. Kaya ang mga tao talaga ay ganito. Pero magiging banal po tayo kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Gusto nating pakinggan ang kanyang mga salita. Ito po ang magdadala sa atin sa kabanalan upang maintindihan natin kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Without love, hindi marunong, walang pag-ibig, ganun ang ibig sabihin. Kung ang tao ay walang pag-ibig, lalo na sa kanyang kapwa, hindi yung maling pag-ibig, meron din kasing maling pag-ibig. Pero sabi ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Dapat maintindihan natin yan na ang pag-ibig na mula sa Diyos, yun ang dapat nating makamtan o yun ang dapat nating gawin. Dahil kung ang pag-ibig na sa Diyos, ito po ay wala pong kapantay. Ito po ay walang itinatangi. For love that comes from God is the best po na gawain ng tao. Makikita po yan sa unang Korinto, Kapitulo 13. Diyan po sinasabi po kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ang pag-ibig po ay tunay at yung pong tunay at galak o yung natutuwa sa paggawa ng mabuti. Yan po ang tunay na pag-ibig. Dito po sa Romans 13 sinabi po yan, pero hindi ko na po yan pupuntahan. Tapos unforgiving, yung hindi marunong magpatawad, yan ang mahirap sa tao. Tinuruan po tayo ng Panginoon na tayo po ay magpatawad upang tayo ay patawarin rin naman ng Diyos. Kung hindi po ginagawa yan ng tao, yan po ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Kaya importante na malaman ng tao na ganito po ang kasalukuyang nangyayari sa mga tao ngayon, hindi marunong magpatawad. Kaya nga bago lang tayo nakaranas o nag-celebrate nung tinatawag na 7 last words ng Panginoong Hesus bago siya namatay doon sa krus. Ngunit bagaman tinuruan niya ang tayo na tayo ay marunong magpatawad o gumawa ng pagpapatawad dahil siya mismo ang nagsample nito sa buhay natin. Sabi niya, Father, forgive them for they know not what they are doing. Kaya nga, marunong dapat magpatawad. Ang tao minsan kapag may galit sa kanyang puso, ay hindi po yan marunong magpatawad. Kaya nga, dapat malaman natin ito na ganito ang kasulukuyang nangyayari sa buhay ng tao ngayon. Pero salamat naman sa Panginoon kung tayo ay palaging nakikinig, nagbabasa ng kanyang mga salita, ay maintindihan natin na dapat po na tayo ay marunong magpatawad. Kaya dahil kung hindi tayo marunong magpatawad, ang amang nasa langit hindi rin tayo papatawarin. Ibig sabihin,
hindi talaga tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, slanderous, yung mga napanirang puri, without self-control, hindi marunong magpigil sa sarili, mainitin ang ulo, kaya ganun ang nangyayari sa tao. Ito po ay sinabi na, matagal na po itong sinabing ganito. Kaya nga ang tao talaga kung hindi nagbabasa ng Biblia, hindi niya nalalaman, hindi niya naintindihan na ang kanyang ginagawa ay taliwas na pala doon sa salita ng Diyos. Kaya yung mga mainiti ng ulo dyan, mas mabuti siguro lagyan natin ng ice para lumamig. Pero hindi po, ang ice po na iyan ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, yun po ang magpapalamig sa atin na dapat ay marunong tayo na kagaya dito na sinabi dito na maging lovers of God tayo, hindi lovers of ourselves. Marunong tayong magpatawad. Kaya kung marunong tayong magpatawad ay siyempre ang init ng ulo ay mawawala po yan. Pero kung dito sa mga sinabi niya na nauna na hindi natin ito kayang gawin, ganon din ang mangyayari na tayo ay hindi rin makapagpipigil sa ating sarili. Pero salamat sa Diyos, sa Panginoong Hesus, dahil sabi ni Apostol Pablo rin doon sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who is my strength, o who strengthens me. Ganun po ang sinabi niya. Kaya nga, kung ang isang tao ay tunay na binago na ng Panginoon, marunong na rin po siyang magpigil ng kanyang sarili at naiintindihan niya ang kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos nasa kanyang puso. Kaya niya nang gawain kahit na hindi niya kaya dapat. Dahil ang tao talaga ay likas na makasalanan. Kaya nga, kung ang tao ay hindi pa nabago, ay mahirap niyang gawain na magpatawad, mahirap niyang gawain magpigil ng sarili, mahirap niyang gawain humanap sa kalooban, hanapin ang kalooban ng Diyos, mahalin ang Diyos kaysa kanyang sarili. Ganun kasi ang nangyayari talaga. Kaya abusador, importante sa atin, marunong tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito po ang mga kalooban ng Diyos sa atin, na tayo ay marunong magpigil sa sarili, hindi po yung wala tayong pagpipigil. Tapos brutal, sabi niya pa dito, brutal. Grabe na itong brutal, masama, talagang likas na masama. Not lovers of good, sabi niya pa dito, not lovers of good, hindi nagmamahal sa mga mabubuti, o instead na gumawa ng mabuti ay